lahat. Magandang gabi, Pilipinas. Nakakalungkot po ang nakita natin sa Senado kasi ang ating mga mambabatas hindi alam ang batas. Ginagamit nilang basihan yung Avellino versus Cuenca bilang legal basis doon sa ginawa nilang coup today, no? Pero alam nyo, ibang nangyari doon sa Avellino versus Cuenca. Nagsimula sila, meron silang quorum. At matapos mag-walk out, siyempre, ang prinsipyo na sinabi sa Avellino versus Cuenca ay kapag merong quorum sa simula, miski sila yung mag-walk out, magkakaroon pa rin ng quorum, no? Hindi po ganyan ang nangyari ngayon. Ang quorum po ay base pa rin sa 24 mga senador, dahil 24 naman po talaga meron tayong mga senador, no? Kaya nagtatago, kaya nakakulong. Ang numero po ng Senado ay 24 at ang lengguwahe ng saligang batas, ang quorum ay mayorya ng lahat ng mga senador. At yan po ay simple mathematics. 12 plus 1 equals 13. So yung pagpupulong po nangyari ngayon, na 12 lang ang merong mga senador, wala po yung legal na epekto. Nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano at nananatiling chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano. At siyempre po, dahil hindi naman napalitan ang subcommittee chairman ng flood control scam, tuloy-tuloy po dapat ang hearing bukas ng subcommittee on flood control na pinamumunuan ni Senator Marcoleta. So, Attorney, kung questionin ng kampo ni Senate President Alan Cayetano ang legality ng sesyon, maaapektuhan po ba ang pagiging chair ni Senator Erwin Tulfo bilang ipinalit nila ngayon as BRC chair at mga hearing na kanyang ipapatawag? Gaya ng sinabi ko po, wala namang bisa yung kanilang pagpupulong ngayon dahil wala silang quorum. Alam niyo po, ang Senado ay yan ay isang collegial body. Hindi yan po pwede magdesisyon hanggang merong quorum. At ang quorum po is 12 plus 1, 13. Mali po yung sinasabi nila na 22 lang dahil yung isa nakakulong, yung isa nagtatago, no? Dahil yung ginagamit nga nilang authority, yung Avellino versus Cuenca, hindi po ganyan ang facts. Ang facts po doon, may quorum, nag-walk out, dahil merong ang quorum sa simula, may quorum pa rin na magpapatuloy, no? Hindi po ganyan ang nangyari ngayon dahil simula sila, wala silang quorum. So kahit anong gawin nila, hindi sila po pwede magkaroon ng quorum. Nakakalungkot lang kasi 12 mga mambabatas yan, elected on a national basis, hindi nila naiintindihan ng batas. Opo. Attorney, bago kay partner Jason, sa umpisa nyo palang pagpasok nyo talagang nanggigigil at dismayado kayo. Pero sa isang post ni Congressman Isidro Ungab, sabi niya dito, by what authority Win Gatchalian banged the gavel and convened the session? Majority of 13 is required by the Constitution to have a quorum. 12 is not a majority. What's happening to our country? Nakakalungkot nga po, no? Dahil obviously ang kanilang intention ay wag matuloy yung subcommittee hearing ng flood control scam bukas, no? At lahat ay ginagawa nila para nga maisarado ang Senado at pagkatapos nga nilang di umano maghalal ng mga bagong opisyalis ng Senado, nagdeklara sila ng recess, no? Sine die, na sila ay babalik na lang sa session ng pagkatapos ng SONA, no? Alam nyo, pati yung declaration sine die, hindi po yan sinang-ayunan ng mababang kapulungan, no? So hindi po yan magkakaroon ng kahit anong epekto, no? Kinakailangan po kung sila ay magre-recess sine die, yan ay isang ayon sa legislative calendar na pinagsunduan na ng mababang kapulungan at ng Senado, o di naman kaya kung mapapaaga gaya ng gusto nilang mangyari ngayon, ay dapat sinang-ayunan ng mababang kapulungan na wala naman pong ganyang pagsang-ayon. Ibig sabihin, walang bagong majority block? Wala po. Sila po ngayon ang dapat pumunta sa hukuman para magsabi na sila ang bagong majority block dahil ang hinalal po ng 13 Senate President ay walang iba kundi si Senate President Alan Peter Cayetano, at sila naman hindi nila dinidispute yan dahil alam nila na 13 ang boto para magkaroon ng Senate President, no? So dahil kinikilala pa rin nila ang Senate presidency ni Alan Peter Cayetano, natural, lahat ng mga posisyon ay sang-ayon sa sa kasunduan ng mayorya, at ang mayorya ngayon ay pinamumunuan pa rin ni Alan Peter Cayetano. Silang dapat pumunta sa hukuman dahil sila ang nagpapanggap na Senado. Senator, ano yung basa ho ninyo kay Senator Chis Escudero? Kasi parang siya yung naging parang siya yung naging lakas kanina para magkaroon daw ng quorum sa Senado. Actually, pagpasok pa nga lang ni Senator Chis Escudero ay nagpalakpakan yung nasa
Hall, pati na yung mga kinongratulate, hinandshake itong si Senator Chis Escudero ng mga taga Minoria. Anong basa po ninyo? Sabi naman daw niya wala naman daw issue na politika ito. Well, unang-unang po, no, nagmalahudas po si Chis Escudero. Kahit bali-balikta rin nyo, nagmalahudas siya doon sa mayorya. Ganun pa man, hindi sila marunong ng arithmetic. Dahil ang quorum pa rin is 12 plus 1, 13. Hindi po magkakaroon ng quorum ang 12. So kung siya ay magmamalahudas na lang naman, sana tama ang bilang nila. Sana kumuha pa siya ng isang tao, no, para makompleto yung 13. Pero dahil 12 lang po sila, wala pong ibig sabihin, walang legal na epekto ang mga pangyayari kanina sa Senado, nananatili pong Senate President si Alan Peter Cayetano. Attorney, si Jason po ito. Kung ipipilit po ng kampo nila Senator Win Gatchalian ang kanilang gusto, ano sa tingin ninyo, Attorney, ang magiging kahinatnan ng ating Senado at ano kaya ang pwedeng maging epekto nito dito po sa nangyayari po sa ating bansa? Well, unang-una, hindi nila mapipigilan. Kasi hindi naman nila sinabi na nagkaroon na ng bagong Senate President. Nananatiling Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano. Doon sila nagkamali. Dapat naging consistent na sila para si Alan Peter Cayetano ang pupunta ng Korte Suprema. No? Pero hindi, no? Dahil ang sinasabi nila, Speaker pro tempore lang itong President pro tempore lang itong si Sherwin Gatchalian, siyempre, kinikilala po rin nila si Alan Peter Cayetano. Ang kinakailangan lang mangyari bukas para matuloy ang pagdidig ng Subcommittee on Flood Control, maging presente ang ating Senate President dahil ang Senate President pa rin ang merong personal na, kumbaga, meron siyang personal jurisdiction doon sa premises mismo ng Senado at sa aminado naman sila na Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano. So masusunod pa rin ang sasabihin ni Alan Peter Cayetano, bubuksan pa rin niya ang Senado para mapatuloy ang pagdinig ng Subcommittee on Flood Control SCAP. Ngayon nga, Attorney, ang nangyayari, nagpalabas ng memo si Senator Win Gatchalian na magdeklara ng work from home. Aba, Wag muna kayong okay lang na magtrabaho kayo dyan sa bahay ninyo. Ang sabi naman ni ni Senate President Cayetano, tuloy ang trabaho, yung mga guests na inimbitahan natin para sa Blue Ribbon hearing, kailangan papasukin ninyo, wag ninyong haharangin. Parang magkakaroon ng nito, Attorney, kalituhan para sa mga empleyado ng Senado. Sino ba ang susundin nila? Alam nyo, malinaw po, no, kung yung mga empleyado naman ng Senado ay matagal na nagtatrabaho dyan, aminado naman itong grupong ito na nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano. Sinong susundin? Siyempre, yung Senate President. Ang nangyayari po ngayon, talagang ito po ay undeclared martial law. Alam nyo, pag martial law po kasi, walang writ of habeas corpus na isang garantiya na walang arbitrary detention. Pero nangyayari ngayon, nagtatanim kaso sila, puro non-bailable, gaya ng kaso na tinanim sa akin, kaso na tinanim kay Jinggoy Estrada, kay Pastor Kip at Polo Kibuloy. Ang resulta po niyan, baliwala rin ang writ of habeas corpus dahil non-bailable ang mga kaso. Bukod pa dyan, ginagawa ngayon ni Bangag Jr., ang ginawa ng kanyang diktador na ama na pinadlak ang Senado. At yan ang gustong tangkain ngayon ng BBM 12, no? Na ipadlak din ng Senado nang matigil ang mga investigasyon ng Senado dahil alam naman nila na kapag natuloy yan, lalabas at lalabas ng arkitekto sa likod ng flood control scam ay walang iba kundi ang Presidenteng Bangag. Attorney, bukod po ba dito sa flood control scandal, may nakikita po ba kayong may connection rin po ito doon po sa magiging impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte na para bang meron silang minanipula, kailangang manipulahin para magiging paborable kung ano man yung gusto nilang makuha na resulta sa hearing? Malinaw po yan, no? Dahil alam naman nila na ang mga ebidensya ng House Prosecution Panel ay ko-questionin, no? Dahil karamihan ng ebidensya nila, kasama na dyan yung mga dokumento na presenta ng AMLAC ay hindi dapat tanggapin, no? Dahil yan ay nakuha na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa tamang hukuman. At ang presiding officer ay magdidesisyon kung tatanggapin o hindi yung ganyang mga ebidensya. So importante talaga sa Administrasyong Bangag na mahawakan nila ang Senate Presidency dahil ang Senate President ang siyang nag-iisang magiging presiding officer at magdidesisyon kung tatanggapin o hindi ang ganyang mga ebidensya. Isa pang ebidensya na
kinakailangang magkaroon ng ruling ang presiding officer ay yung sinungaling na si Madriaga na nakakulong sa kidnapping, yung issue kung pwede ba siyang mapresenta dahil hindi naman siya binanggit sa kahit anong impeachment complaint ay didesisyonan din ng presiding officer. Sir, may nabanggit ho kayo doon sa may mga pinagtatakpan, natatakot doon sa investigasyon. Para sa inyo, ano ba dapat talaga ang maging priority ngayon ng Senado? Ang impeachment kay Vice President Sara Duterte o yung itong bubukas muli ng investigasyon para sa bilyong-bilyong pisong flood control scandal? Ang flood control scandal po ay isang investigasyon na nakakaapekto kung paano nagamit ang kaba ng taong bayan sa panahon na talagang kulang-kulang ang kaba ng bayan ngayon. Alam naman natin ang problema ay patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. Nagsimula yan bago pa magputukan sa gitnang silangan, lumala dahil sa putukan. Ang dapat inaatupag ng Senado ngayon ay ang mga solusyon bilang policymakers kung paano nga maibsan ang kahirapan ng taong bayan dulot ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Pero inuuna nila ang agenda ng Administrasyong Bangag at yan ay sirain ang number 1 na balakid sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan till kingdom come. Marcos 2-0. Attorney, bago namin kayo bitawan, magtatanong rin po kami sa iba pang ma-issue dahil maliban po dito sa Senado, may kaganapan rin po doon po sa mababang kapulungan, doon po sa House of Representatives, kung saan nga po ay na-expel si Representative Kiko Barzaga. Ano po ang masasabi po ninyo, Attorney? Bahagi rin po ba ito ng patuloy na panggigipit ng gobyerno, ng kasalukuyang administrasyon sa lahat ng mga nag-o-oppose po sa kanila? Gaya ng sinabi ko, no, ang lahat ng mapangyari ay undeclared martial law. Kasama na dyan yung pagpapatalsik sa posisyon sa mga tao na hindi pupuri dito sa bangag na presidenteng ito. No? Saan ka nakakita? Ang Kongreso ay deliberative body. Bakit mo papaalisin ng isang tao bilang isang kongresista dahil sa mga nasasabi niya laban sa nakaupong presidente? Hindi ba yan talaga ang trabaho ng Kongreso? Kaya nga, ang mga kongresista, meron silang immunity from libel para walang balakid sa malayang pagdedebate ng mga issue. Ang dapat gawin, debatihin. Unang-una, dapat bang manatili ang presidente na bangag? Pangalawa, sino dapat mamuno ngayon sa bansa ngayong napakadaming pagsusubok na hinaharap tayo? Ang tao ba na nasa tamang pag-iisip o ang tao na hinala ng tao na mamuno kapag hindi na kaya ng presidenteng mamuno? At yan, syempre, ay walang iba kundi si VP Sara Duterte. At speaking of Vice President Sara Duterte, Attorney, dahil sinabi po kamakailan sa isang interview ni President Bongbong Marcos Jr. na siya ay nangangamba na baka kung maging presidente po si Vice President Sara Duterte sa 2028 ay baka hindi maipagpatuloy o baguhin umano ni VP Sara yung mga reforma, yung mga naumpisahan ng kanyang administrasyon, which is kanina sa exclusive interview natin kay VP Sara, sinabi niya na wala namang dapat baguhin, the very first place, wala pa namang nagawa si Marcos Jr. Your comment on this, Attorney? Sa kauna-una ang pagkakataon, I disagree with the Vice President. Ang mga ginawa ni Bongbong Marcos, unang-una, pinromote niya ang pulisiya na pangungurakot. Ang pangungurakot ngayon nagmumula sa pinakamataas na opisina kaya ginagaya ng lahat ng mga opisina sa ilalim ng Office of the President. Pangalawa, ang ginagawa ni Presidente Marcos ay sinisira ating mga demokratikong mga institusyon. No? Kaya nga, I will disagree with the Vice President kasi lahat ng ginawa ni Marcos ay salot sa ating lipunan. At sana nga, matapos na itong pangungut ng bansang Pilipinas at matapos na ang administrasyon ng Marcos Jr. Bangag sa lalong mabilis na panahon. Attorney, bilang panghuli na lang po, ano na lang mensahe natin sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga nangyayari dito sa ating bansa? Ang panawagan ko po, suportahan po natin ang tunay na mga representante ng mamamayang Pilipino, ang tunay na mga senador ng taong bayan. Pumunta po tayo bukas dyan sa Senado. Samahan po natin sila Senator Marcoleta, sila Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano. Huwag po nating payagan na ang mga mangungurakot, ang mga nagnakaw sa taong bayan ay itago na naman sa taong bayan ang katotohanan kung ganong kalala ang ginawa nilang plunder sa ating mga bayan. Alright, maraming salamat. Attorney, mag-iingat po kayo dyan. At syempre maraming po salamat sa mga insights po ninyo. Talaga namang mas